ang ating pagkaktawan sa ating butihing magalang-galang Herbert Mayor Bautista sa kanyang mensahe ay sasagawa ng ating bisitang aking ipipresent sa inyo. Siya po ay isang doktor na nagtapos ng medisina sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Nagkamit siya ng parangal bilang cum laude sa University of the Philippines. Nahilang bilang Most Outstanding Quezon City Consular 2007 hanggang 2012. Dangang Pilipinas Awardee for Legislative and Service Excellence. At siya din ay nahilang bilang Hall of Famer Awardee 2012. Siya ang kasalukuyang First Assistant Minority Floor Leader at National President ng National Movement of Young Legislators. Anak ng ating dating konsehal, Tita Beth Silarmente. Mahal naming mga kapatid, siya po ay tapat magsilbi, todo-todo ang proyekto. Walang iba, hindi ang doktora ng bayan. Mula sa puso ang paglilingkod, Konsehala Dr. Doray Silarmente. Maraming salamat po, Binibining Adela Salvador. Palakpakan po natin ang ating napakagiting na punong guro sa Bago Bantay Elementary. Sa ating po mga graduates ngayong umaga to, good morning! Yan, kayo unang-una kong babatiin dahil kayo naman ang bida ngayong araw na ito. Tama? Okay. Sa atin po mga magulang at mga guro dito sa Bago Bantay Elementary na pinungunahan siyempre ng ating punong guro na si Binibining Adela Salvador. Magandang umaga po. Sa ating tagapamasid pangpurok na si Dr. Milagros Quiñones. Sa ating pong mga kagalang-galang na mga bisita, siyempre nandito po mga iba't ibang punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa Distrito 1. At siyempre mga ating pong mga nakaupo at halal na mga public servant sa Quezon City na pinangungunahan po na ating pong congressman na si Congressman Vincent Crisologo ng kanyang may bahay. Mga konsyal po natin na nandito, Konsyal Onyx Crisologo, Konsyal Alex Herrera, Konsyal Joseph Wico na nirepresenta ng kanyang kapatid na si Mayen Wico, at sa mga iba po natin konsyal, Konsyal Boy Cadalay, Konsyal RJ Belmonte. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, hindi po makakarating si Mayor Herbert Bautista at ang ating pong Vice Mayor Joy Belmonte. Pero si Mayor Herbert po ay nagpadala ng mensahe niya para sa ating mga graduates na ako po ang magbabasa, inatasang magbasa para sa inyo. Ready na ba kayo? Okay. Congratulations to Class 2013. You have succeeded in completing one part of your academic life. Now you are ready to move on to high school. I am sure that we at Quezon City have the most number of graduation ceremonies in the Philippines because we have the most number of school-age children. This year, you were part of the 265,000 students enrolled in elementary. In a few months, you will join the 155,000 who are in high school. Lahat ba tayo mag-high school? Very good. It is very important that all of you continue your schooling because you need education to get better opportunities in life. We at the Quezon City government are investing to help all of you get better education. Continuously, we are addressing classroom shortages. From 2010 to 2012, our city government has built 12 new buildings, which added 222 classrooms. These are in addition to the 53 school buildings with 274 classrooms built by DepEd. We also address the repair needs of 47 school buildings with 276 classrooms, which complement DepEd's repair of 63 buildings. In 2013, we are investing another 438 million for school construction and repair, as well
among many funding needs of our city's public school system. Palakpakan naman natin si Mayor Herbert Bautista. We are doing all this because we believe in you. I realize that parents and even teachers have their favorites among students. Usually, they are those who know are bright and talented. Let me warn you that studies have shown that this attitude is going to affect the future of the children immensely. Research made by UCLA have shown that adults who make children feel that they have the ability to succeed, no matter what their talents or intellectual capacities actually are, will indeed succeed. But if you treat a child as a failure or bobo, or stupid o mahina, that child will be so overwhelmed by this perception that he or she will likely fail. So I want to tell all the students here, makinig kayo, mga students, I believe in you, and I want each one of you to believe in yourself. All of you have the ability to become successful. Naniniwala ba kayo doon? Very good. Don't believe anyone telling you otherwise. I am telling you now, as your mayor, you are capable of attaining your ambition. Just don't be afraid of hard work or of some difficulties. Bawasan lang ang pagbubulakbol, pagiging pasaway, tigas ng ulo at katamaran. Alam ko na ang mga bata ay minsan may topak. Meron bang may topak dito? Meron. May umamin. Wag lang masyado. All difficulties are learning experiences. Difficulties are simply lessons that tell you what will work and what needs to be changed or adjusted. Try as many options as you can imagine to reach your goals. Tuwang-tuwa ako at ang mga guro at magulang niyo na nakapagtapos kayo ngayon. Isang preba na yon ang inyong kakayahan. Ituloy niyo ang inyong pagsisikap, magpursige kayong makatapos ng high school. Mga magulang, guro at opisyal na naririto, magtulungan tayong lahat upang gumanda ang hinaharap ng mga batang nagtatapos ngayon. Sapagkat sila ang magiging leader ng ating komunidad, lungsod at ng ating bayan sa mga susunod na panahon. Congratulations ulit sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang mensahe ng ating Mayor, Herbert Bautista. May konting maikling mensahe lang po si Dr. Doray para sa ating mga graduates ngayon. Yang diplomang tatanggapin nyo ngayon, sana yun, nasa likod, ay tanda ng mga sakripisyo, paghihirap at pagtitiis ng inyong mga magulang upang kayo ay maipasok sa paaralan. Alam natin na lahat ay kanilang ginawa upang kayo ay maipasok at alam natin na ginawa nila lahat upang kayo ay mabigyan ng isang magandang kinabukasan. Bilang tanda ng inyong mula sa pusong pasasalamat, bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Naalala ko pa nung ako po'y nagtapos ng pagka-doktor at nagka-award. Parati kong sinasabi na hindi ako nagka-award dahil sobrang talino ko o sobrang sipag ko. Ako po'y nakatapos at nagka-award because my parents taught and guided me properly. Kaya hanga ako sa ating mga magulang na nandirito ngayon dahil nagkaroon po kayo ng mga graduates. At itong diplomang tatanggapin nyo ay tanda ng sakripisyo, pagtitiis at walang humpay na pagmamalasakit ng inyong mga guro. Mahirap maging isang teacher. Alam ko to kasi ang aking nanay na si Tita Beth ay isang teacher. I know that it takes a lot of hard work, it takes a lot of patience, and it takes a lot of sacrifice upang maturuan ang ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na ang mga makukulit at pasaway. Kaya bilang tanda ng inyong mula sa pusong pasasalamat, bigyan naman natin ang ating mga guro ng isang malakas na palakpakan. At syempre, yung diplomang tatanggapin nyo ay tanda ng inyong pagpupuyat, pagtitiis,
meron ng 4 na pabaon si Dr. Doray na ating makakatandaan. Ito ay ang 4 na D, 4 na letter D. Unang D, direksyon. Ito ay ang ating mga pangarap sa buhay. Ito ay ang ating mga gustong makamit. Sa lahat ng bagay, kailangan meron tayong mga plano upang alam natin kung saan tayo papatungo. Libre ang mangarap, pero hindi imposibleng makamit ang ating mga pangarap. Lagi natin tatandaan na walang hadlang, lalong-lalo na ang kahirapan upang makamit ang ating mga pangarap sa buhay. Pangalawang D, discipline. Kinakailangan ang disiplina sa lahat ng ating gagawin, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, kahit sa mga simpleng bagay tulad ng sports at musika. Kinakailangan disiplinado tayo upang maging maayos ang ating pagtahak tungo sa ating mga plano sa buhay. Pangatlong D, dedication. Ito ay ang mula sa pusong pagnanais ninyong makamit ang ating mga ambisyon. Kung ikaw ay dedikado, kung ikaw ay determinado, kahit ano pang hadlang o problema ang mararanasan mo, hindi ito makakapigil sa iyo upang gawin ang inyong mga gustong gawin, upang makamit ang inyong mga gustong makuha. At pang-4 na din, Diyos. Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, kailangan tayong manalig at humingi ng guidance sa Kanya. Sa Kanya tayo huhugot ng lakas. And always remember, nothing is impossible with the Lord. Sige nga, ano yung mga 4 na D? Ano yung unang D? Direksyon. Pangalawang D? Disiplina. Pangatlong D? Dedication. At pang-4 na D? Very good. Muli, congratulations, graduates. God bless you. Mula sa puso ni Dr. Doray, kapit kamay tayo tungkol sa isang edukadong lungsod Quezon. Mabuhay kayo lahat. Congratulations. Muli, Dr.